Eto pa yung isang masarap na luto ng manok, fried chicken ala Chinese style. Nagustuhan talaga namin to. Yan o, napaka-tender and juicy. Sa version namin, unahing gawin ang pagbababara ng manok. 6 na tasa ng tubig, 2 kutsara ng asin, 2 kutsara ng asukal. Halu-haluin hanggang sa mapaghalong mabuti. Ilagay ng hita ng manok. 4 na piraso lahat to, bali nasa 1 kilo. Siguraduhin lang na lubog lahat ang hita ng manok dito sa brining solution. Saka na ito ibabad ng 1 hanggang 2 oras sa room temperature. Bakit nga ba kasi kailangan pa itong ibabad? Kasi nga, mas malasa, mas malambot at talagang juicy yung pagkakaluto ng manok. Matapos ang 2 oras ng pagbababad, umpisahan na ang pagluluto. Ihiwalay ang manok sa brining solution. Pinitpik na luya, 2 piraso, kalahating ulo ng bawang, pati balat, 5 piraso ng siling labuyo, 2 piraso ng star anise, sariwang dahon ng sibuyas, 3 tangkay, chicken powder, 1 kutsarita, pepper powder, 1 kutsarita, asukal, 2 kutsara, 1 kutsara ng cooking wine, dark soy sauce, 1/4 cup. Halu-haluin, takpan hanggang sa kumulo. Yung kulo na talagang kulong-kulo na. Yan o, yung ganyan na yung pagkakakulo. Ngayon, isa-isahin nang ilagay itong mga hita ng manok para naman mas madaling maiayos ang pagkakalagay nito sa lutuan. Ito naman bahagyang nakalutang, buhos-buhusan ng sabaw ng mga nasa 1 minuto. Takpan hanggang sa kumulo. Pagkakulo, patuloy pa itong lutuin ng 30 minutos sa pinakamahinang apoy. Matapos ang 30 minutos, pwede na itong hanguin. Sa panahon nga pala ng paghahango, ingatan lang na huwag mapunit yung balat para mas magandang itsura nito for presentation. Ito namang sabaw na pinaglutuan, itabi lang at palamigin. Pwede pa uli ito gamitin pagbabara ng manok. Siguraduhin lang na mapatiktikang mabuti itong mga paa ng manok. Bahagyang palamigin at hayaan itong mahangin-hanginan ng mga nasa 15 minutos. Ngayon, pwede na magprito. Pinagprituhan ko na pala minsan itong mantikang ito. Nasa 3 tasa lahat to. Yan o. Pag may bula-bula ng ganyan, yung wooden ladle, sapat na yung init na mantika. 2 lang muna yung ipiprito ko dito. Para naman, hindi ito siksikan. Prituhin ng mga nasa 4 na minuto o kaya naman ay hanggang sa makita na golden brown na ang kulay nito. Gamit dito yung medium setting ng apoy. Dagdag ingat lang dahil meron pa rin talaga magtatalsik ang mantika. Ngayon, pwede nang baliktarin. Ganon din na iprito ng mga nasa 4 na minuto itong kabilang panig. O kaya naman ay hanggang sa makita na golden brown na rin ang kulay nito. Magkaminsan, balibaliktarin pa rin ito hanggang sa makuha na yung gustong kulay ng pagkakaprito nito. Gusto ko na yung ganitong pagkakaprito nito. Hanguin, saka na itabi. Paalala lang pala na sa pagluluto nung natitira pang manok, siguraduhin lang na tama yung init ng mantika bago iprito yung manok. Para naman sa mas masarap na resulta ng pagkakaprito nito. O yan o, may kalututan na. O ready to serve na to sa mga nakatikim na nga nito. Nako, sigurado ako, relate kayo kung gaano nga ba ito kasarap.